Marcoleta, no? Pag-usapan natin itong si Marcoleta, sinita itong si Karen Davila dahil nga sa isang interview dito kay Cheese Escudero, okay? Na isang tanong doon ay patungkol po, kino-question po ang bakit ang nalagay sa Blue Ribbon Committee ay itong si Senator Marcoleta. Okay? At napahiya si Karen Davila doon sa mga sagot ni Cheese Escudero. Ipapakita ko sa ang buong interview niyan patungkol dito kay Marcoleta, ang kanilang interview ni Cheese Escudero. O para si Karen Davila kasi ang asta niya sa tanong parang wala siyang tiwala dito kay Marcoleta. Isang kababago lang na senador, no? New fight, newcomer ang kanyang term. At bakit na naging leader ng Blue Ribbon Committee? So, parang minamaliit lang niya si Marcoleta. Tapos sa programa naman ni Marcoleta doon sa Net25, sinagot ni Marcoleta. So, pero wala namang binanggit si Marcoleta, si Senator Marcoleta, wala namang binanggit na si Karen Davila ang pinatutungkulan niya o pinariringgan niya. Pero sa aking opinion, wala nang iba talaga. Kasi para sa akin ay si talaga yon, si tawag doon, si Karen Davila talaga. Okay, ma'am, po ang unang topic na pag-uusapan natin, okay? At talagang binutata nitong si Marcoleta, itong si Karen Davila. Mamaya pakikinggan natin yung programa ni Marcoleta. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Auntie Claire Castro. I think interview ito sa Bilyonaryo News at parang kinakantsawan, no? Parang kinakantsawan ni Attack Dog Claire Castro itong si VP Sara na bahala na siya diyan kung anong gagawin niya, world tour raw. Yung world tour na ginamit niya dito kay VP Sara, parang si VP Sara parang music artist na nagwo-world tour. Yan ang sabi niya na lagi niyang kinakantsawan na nagbabakasyon raw itong si VP Sara. Okay, sige Claire Castro. Alam mo naman Claire Castro na ikaw ay dinisenyo ng Malacanang para atakihin lang ang mga Duterte. Naiintindihan ka namin. Pero mamaya hindi kita papalagpasin, talagang babanatan kita, okay? So yun po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At dahil muna natin ipapakita ko muna sa inyo itong interview ni Karen Davila kay Cheese Escudero. Questioning Cheese Escudero, bakit si Marcoleta, isang new fight, isang newcomer, ang nilagay dyan sa Blue Ribbon Committee. Parang minamaliit niya, questioning ang kakayahan ni Marcoleta. Ito, panoorin natin. And I wanted to ask you, before you move, Yes. newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think Parang sinabi niya, but he is a newcomer. Oh, what's wrong, Karen Davila, if he is a newcomer? Matalino yan si Marcoleta. O bakay hindi mo matanggap na siya yung nilagay sa Blue Ribbon Committee dahil si Marcoleta lang naman ang isa sa mga instrumento na nagpalaglag ng ABS-CBN. Kaya pala. Di ba? Sa sobrang galing ni Senator Rodante Marcoleta, sa kanyang kagalingan, nung panahon na siya ay kongresista sa House of Representatives, di ba maalala mo Karen Davila, hindi makakalusot ang mga attorney ng ABS-CBN kung ano-ano mga palusot ninyo sa mga tax ninyo, sa mga ginagawa nyo sa mga employees ninyo, di ba? Especially yung mga cameraman, yung mga crew ninyo, di ba? Hindi pinalagpas ni Marcoleta, hindi kayo nakalusot dahil sobrang magaling ni Marcoleta. Okay, Karen, naalala mo ba yon?
newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee, no? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is Sinagot ito ni Cheese Escudero. Tingnan nyo. the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said Pahiya siya dito sa sagot ni Cheese Escudero. it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Kasi ang Karen, kaya siguro si Marcoleta ang nilagay sa Blue Ribbon Committee, and alam naman natin na itong si Marcoleta ay Duterte block ito, kasama nila Bato, sina Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla. Alam mo naman na isa ito ang Duterte block ang nagpanalo dito kay Cheese Escudero. So yun siguro ang akala ni Karen na itong si Cheese Escudero ang nilagay dyan si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee kasi ito yung aking pakonsuelo para sila nung nagpanalo sa akin. Yun ang akala ni Karen, ha. Hindi, Karen. I-explain yan ni Cheese Escudero. Senator Marcoleta is not a newcomer in the Senate perhaps but not in the House. Correct. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, Litigator, a practicing lawyer, meaning to say, matalino. Ikitang-kita naman natin, Karen. Ang performance ni Marcoleta, sobrang galing. Di ba? he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson. At naniniwala si Cheese na malaking tulong po si Marcoleta sa posisyon na yan. And raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago Exactly. man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one Correct. vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and Correct. I think it would be unfair to say the least na maliit Karen, it's very unfair on the part of Marcoleta kung gaganyanin. Okay? It doesn't mean, Karen, na ikaw ay matanda na sa Senado, ikaw yung ilagay dyan sa Blue Ribbon Committee o ikaw man yung Senate President. It's the intellectual capacity ng isang senador. Kung saan siya pwede dahil si Marcoleta has a large experience when it comes to, alam nyo na, sa mga ganitong bagay. So why question him? Or bitter ka lang kay Marcoleta dahil sa ABS-CBN? Nagtatanong lang ako, Karen, ha? Nagtatanong lang ako. Itin yung kakayanan nung bago, nung bata, at sabihing mas may kakayanan. Automatic, yung mas nakatatanda o mas matagal nang naniliyan. Meaning to say, itong si Senator Marcoleta, matalino, kaya pinili nila. Kaya, sang-ayon sina Jinggoy Estrada, kita ko yung one of his interview, vlog natin kanina, and also itong si Cheese Escudero.